Sinasabi nila na ang Diyos ay hindi kailanman nahuhuli. Dumarating siya sa eksaktong sandali na kailangan ng puso. Hindi palaging dumadating ang kanyang mga sagot na may ingay ng kampana o liwanag ng palakpakan. Minsan, dumarating siya sa gitna ng kalsada kung saan ikaw ay nakahiga na, sa bisikleta na kalawangin na ang kadena at sa panalangin na hindi na natapos dahil wala ka ng lakas. Pero sa sandaling iyon, kapag ikaw ay muntik ng sumuko, naroon siya, tahimik, tapat at naghihintay. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang lola na kilala lang bilang Lola Pacing, isang nagbibisikleta tuwing madaling araw para magbenta ng lugaw, isang 73 taong gulang na babae na walang pensyon, isang lola na nag-aalaga ng 2 apo na iniwan ng mundo. Tungkol sa isang araw na muntik na siyang sumuko at kung paano siya hinarap ng Diyos sa pinakamalaking punto ng kanyang pagod. At tungkol sa katotohanan na minsan, 1 minuto ka na lang bago sumuko at 1 minuto na lang din bago kumilos ang Diyos. Handa ka na bang marinig ang kwentong ito? May isang makapangyarihang patotoo akong ibabahagi sa iyo ngayon, pero kailangan kong ipangako mo muna ang isang bagay. Kung mananatili ka hanggang sa huli ng kwentong ito, makikita mo kung paano kumikilos ang Diyos sa mga paraang hindi natin inaasahan. Mag-subscribe ka ngayon upang hindi mo makaligtaan ang anumang patotoo na maaaring siyang mismong mensahe na kailangan ng iyong puso. At isulat mo sa mga komento mula sa ang bansa ka nanonood at sabihin mo rin, naranasan mo na bang sagutin ng Diyos ang isang panalangin sa oras na hindi mo inaasahan? Gusto kong marinig ang iyong kwento. Si Lola Esperanza Lola Pacing Villanueva, 73 taong gulang, ay nakatira sa masikip at bahain na komunidad ng Tondo, Manila. Kilala siya ng mga kapitbahay bilang Lola Pacing ng bisikleta, ang matandang babae na palaging nakikita tuwing madaling araw, nagtutulak ng lumang bisikleta na puno ng pagkain. Wala siyang pensyon, wala siyang asawa, at ang tanging pag-aari niya ay isang lumang bisikleta na kalawangin na ang kadena at halos hindi na kumakapit ang preno. Ang kanyang katawan ay payat at baluktot na dahil sa edad at pagod. Ang kanyang mga kamay ay puno ng kalyo at sugat mula sa paulit-ulit na paghawak ng manibela ng bisikleta. Ang kanyang balat ay kayumanggi at tuyot, puno ng mantsa ng edad at araw, at ang kanyang mga braso ay manipis na parang patpat. Ang kanyang likod ay baluktot na, at ang kanyang tuhod ay palaging masakit. Resulta ng arthritis at ng taong-taon ng pagbibisikleta sa magulong kalsada ng Maynila. Ang kanyang buhok ay puti na lahat, laging nakatali ng higpit gamit ang lumang garter. Suot niya lagi ang lumang duster na manipis na, tsinelas na butas na, at isang sombrero na kupas na para protektahan siya sa init ng araw. Ang kanyang mukha ay may malalim na guhit ng pagod, linya sa noo, linya sa gilid ng mga mata, linya sa gilid ng bibig. Pero ang kanyang mga mata ay may liwanag pa rin, hindi liwanag ng kaligayahan, kundi liwanag ng pananampalataya. Araw-araw, nagigising si Lola Pacing ng 3:00 ng madaling araw dahil sa sakit ng kanyang tuhod at likod. Ang sakit ay tulad ng tusok-tusok at minsan hindi siya makagalaw ng ilang minuto. Ngunit bago pa man siya tumayo, lumuluhod muna siya sa tabi ng kanyang kama at nagdarasal. Panginoon, bigyan mo lang po ako ng lakas para sa araw na ito. Hindi siya humihingi ng pera, hindi siya humihingi ng pahinga. Lakas lamang upang magpatuloy. At sa simpleng panalangin na iyon, nagsisimula ang kanyang araw. Nakatira siya sa isang maliit na bahay na gawa sa kahoy at yero sa gitna ng masikip na komunidad. Ang bahay ay 4 na metro lang ang laki. Isang kwarto para sa 3 nilang matulog, isang maliit na kusina na bukas lang, at isang altar na nakalagay sa sulok. Walang sala, walang dining area, tanging kama, banig at altar lang. Ang bubong ay yero na butas-butas at tuwing umuulan, tumatagos ang tubig.
Ang sahig ay semento na bitak-bitak na at tuwing bumabaha, umabot ang tubig sa loob. 3 taon na ang nakalipas nang mamatay ang kanyang anak na babae, si Maria, dahil sa komplikasyon sa panganganak. Noong gabing iyon, dinala nila si Maria sa pampublikong ospital, pero hindi sila agad natanggap dahil puno na ang ward. Nagmakaawa si Lola Pacing, pero walang available na bed. Sinubukan nilang pumunta sa pribadong klinika, pero wala silang kakayahang magbayad. Sa huli, pumanaw si Maria sa labas ng ospital, hawak pa rin ang kamay ni Lola Pacing, na iwan ng 2 bata. Si JP, 7 taong gulang, at si Angel, 5 taong gulang. Simula noon, si Lola Pacing ang naging ina at ama ng 2 niyang apo. Ang ama ng mga bata, si Ramon, ay isang OFW sa Middle East. Noong una, nag-send pa siya ng pera at tumatawag. Pero kalaunan, matapos mawalan ng trabaho, hindi na siya nagparamdam. Walang tawag, walang padala, tanging katahimikan lang. At si Lola Pasing, na dapat ay nagpapahinga na sa kanyang edad, ay bumalik sa trabaho, ngunit hindi na para sa sarili, kundi para sa mga apo. Ang nakaraan ni Lola Pasing ay puno ng mga pagsubok na hindi madaling kalimutan. Noong bata pa siya, namatay na ang kanyang asawa dahil sa tuberculosis. Mag-isa niyang pinalaki ang kanilang nag-iisang anak na si Maria. Nagtrabaho siya bilang labandera, tindera at kung ano-ano pa para mabuhay. At nang lumaki na si Maria, akala niya ay magiging mas madali na. Pero hindi. Pumanaw si Maria sa edad na 28 at naiwan sa kanya ang 2 bata. Ang kanyang kita bilang nagbebenta ng lugaw, pansit at banana Q ay kulang na kulang. 300 lang bawat araw, minsan mas kaunti kung walang bumibili. Ang bigas ay bumibili siya ng kilong-kilo lang, araw-araw. Ang ulam ay sardinas o itlog lang kung meron. Minsan wala ng ulam, kanin lang na may asin o toyo. Ang kuryente sa bahay ay brownout palagi dahil sa illegal connection na nakuha nila sa poste. Ang tubig ay kailangan pang kumuha mula sa poso ng kapitbahay. Tuwing umaga, gumigising siya ng 3:00. Nagluluto ng lugaw, pansit bihon at banana Q sa kanilang maliit na kusina. Inilalagay niya ang mga ito sa lumang cooler at itinatali sa likod ng kanyang bisikleta. Pagkatapos gumigising niya ang mga bata, pinakakain at inihahatid sa bahay ng kapitbahay na nag-aalaga sa kanila habang wala siya. At pagkatapos noon, nagsisimula na ang kanyang biyahe. Mula Tondo, nagbibisikleta siya patungong Divisoria at sa mga kalapit na palengke, mahigit 15 kilometro ang layo. Sa ilalim ng matinding init ng araw, sa baha tuwing tag-ulan, sa usok ng jeep at truck, sa gitna ng magulong trapik, ang bisikleta niya ay luma na at minsan nasisira ang gulong o natatanggal ang kadena, pero patuloy pa rin siya, walang choice. May bumibili ng kanyang paninda. May tumatawad, "Lola, pwede na ba ng 10 na lang ito?" May nangangakong magbabayad bukas ngunit hindi na bumabalik. Ngunit hindi siya tumitigil sapagkat bawat piso ay katumbas ng gatas, uniforme at ilaw sa gabi para sa kanyang mga apo. Ang bawat benta ay may kahulugan. At kahit pagod na siya, patuloy pa rin siya. Ang pinakamahirap na bahagi ng araw niya ay ang pag-uwi. Bandang 5:00 ng hapon, pagod na siya. Ang tuhod ay masakit, ang likod ay sumasakit, at ang paghinga ay mabigat. Pero kailangan pa ring magbisikleta pa uwi kasi kung sasakay siya ng jeep, mauubos ang kita. Kaya naman, patuloy pa rin siyang nagbibisikleta kahit nahihirapan na. Bukod sa pisikal na pagod, may emosyonal na bigat din si Lola Pacing. Tuwing gabi habang natutulog na ang mga bata, umiiyak siya ng tahimik. "Anak ko, sana nandito ka pa. Sana hindi ko kailangang mag-isa." Ang pagkawala ni Maria ay parang butas sa puso niya na hindi kailanman mapupuno. At ang kawalan ng ama ng mga bata ay dagdag pang sakit. Bakit ka tumakbo? Bakit mo iniwan ang mga anak mo? Pero sa kabila ng lahat, hindi siya sumuko.
Tuwing umaga, nagigising pa rin siya, nananalangin pa rin, nagbibisikleta pa rin dahil alam niyang kung hindi siya sino, kung hindi ngayon, kailan. Ang mga bata ay umaasa sa kanya at habang may lakas pa siya, magpapatuloy siya. Dumating ang isang linggo bago magpasko, isang panahon na dapat ay puno ng saya, ngunit para kay Lola Pasing, puno ng alala. Paano niya bibigyan ng maayos na Pasko ang mga bata? Wala siyang pambili ng handa, wala siyang pambili ng regalo. Ang natitira lang niyang pera ay para sa renta at sa bigas. Isang hapon, habang nagbebenta siya sa Divisoria, may lumapit na lalaki. Nakasimple lang ang damit at may daladalang pera. Lola, pabili ng lugaw. Ngumiti si Lola pacing at nag-serve. Binayaran siya ng lalaki at umalis. Pero maya-maya bumalik ang lalaki. Lola, pabili ulit. Nag-serve ulit si Lola pacing. Pero sa pagkakataong ito may kakaiba. Nang ihahanda na niya ang sukli, bigla siyang itinulak ng lalaki. Tumama ang kanyang ulo sa semento, kumalat ang pagkain sa kalsada, nanakaw ng lalaki ang kanyang kita, ang cooler, ang pera na nasa bulsa, lahat. Umalis ang lalaki ng mabilis at si Lola Pacing ay naiwan sa lupa, may tuyong dugo sa noo, umiiyak. May mga tao na lumapit at tinulungan siya. Lola, okay lang po ba kayo? Tumango lang siya, kahit hindi totoo. Tinulungan siya ng isang tindera na maglinis ng sugat at ibinigay ang kaunting tubig. Pero ang pagkain ay kalat na sa kalsada at ang pera ay wala na. Ang pera sana para sa renta at sa Noche Buena, wala na. Umuwi siyang tula-tula. Ang ulo ay masakit, ang puso ay mas masakit pa. Nang makarating siya sa bahay, nakita niyang naghihintay ang mga bata. Lola, may handa ba tayo sa Pasko? Tanong ni JP. Ngumiti si Lola pacing kahit nanginginig ang labi. Meron anak, meron tayo. Pero alam niyang wala. Walang pera, walang handa, walang Pasko. Nang gabing yon, mag-isa siyang umiyak sa kusina. Ang mga bata ay natutulog na at siya ay nakaupo sa sulok, hawak ang ulo, umiiyak. Sa unang pagkakataon, naisip niyang sumuko. Naisip niyang baka mas mabuti pang ipasok ang mga bata sa shelter. Baka doon may maayos silang pagkain, may maayos silang pag-aaral, may maayos silang kinabukasan. Panginoon, baka mas mabuti nang bitawan ko na sila, hindi ko na kaya. Pero habang nag-iisip siya ng ganoon, naalala niya ang mukha ni Maria. Ang huling sinabi nito bago pumanaw, "Nanay, alagaan ninyo po ang mga bata ko, ikaw lang po ang mayroon sila." At sa alaala na iyon, napahagulgol si Lola Pasing. Hindi siya pwedeng sumuko, hindi para sa sarili niya, kundi para sa anak niya, para sa pangakong ginawa niya. Kinabukasan, kahit nahihilo at masakit ang katawan, nagbisikleta pa rin siya. Nag-utang siya ng kaunting pera sa kapitbahay para sa paninda at nagluto ulit ng lugaw at banana Q. Ang sugat sa noo ay hindi pa gumaling at ang sakit sa ulo ay patuloy pa rin. Pero kailangan niyang magtrabaho, kailangan niyang kumita, walang choice. Pero sa pagbisikleta niya papunta sa Divisoria, hindi niya namalaya na mas mahina na siya. Ang paghinga ay mabigat, ang paningin ay medyo malabo at ang katawan ay halos hindi na kumakapit. Pero patuloy pa rin siya pedal. Sa isang paakyat na bahagi ng kalsada, bigla nang dumilim ang kanyang paningin. Nahirapan siyang huminga. Ang katawan ay nanlamig. Bumaba siya sa bisikleta at lumuhod sa gilid ng daan. Ang mga kotse ay dumadaan, ngunit walang tumitingin. Ang mga tao ay naglalakad, ngunit walang nakakakita. Doon, sa gilid ng kalsada, sa gitna ng usok at ingay, nagsimulang manalangin si Lola Pasing. Panginoon, hindi ko na po kayaan. Pero hindi niya natapos ang dasal. Ang paningin ay lalo nang dumilim at ang katawan ay bumagsak sa lupa. Nakahiga siya doon, walang malay, at ang bisikleta ay nakasandal sa poste.
May humintong sasakyan, isang puting kotse. Bumaba ang isang babae, naka-white coat, may daladalang medical bag. Tumakbo siya papunta kay Lola Pacing at sinuri. Lola, gising po. Walang sagot. Hinawakan niya ang pulso, mabagal at mahina. Ang paghinga ay mabigat. Tumingin siya sa mukha ni Lola Pacing at biglang naalala. Lola Pacing, ikaw ba yan? Ang babae ay si Dr. Mariel Santos, isang doktor mula sa Philippine General Hospital. Noong intern pa siya, madalas siyang bigyan ni Lola ng libreng lugaw kapag wala ng pera ang mga estudyante sa ospital. Minsan, nang hindi siya makakain buong araw dahil wala talagang pera, lumapit si Lola Pacing at nag-alok ng libre. Anak, kumain ka, hindi pwedeng hindi ka kakain, doktor ka, kailangan ka ng maraming tao. Hindi niya iyon nakalimutan. Ang simpleng kabutihan na iyon, sa gitna ng kanyang pinakamahirap na panahon bilang estudyante, ay tumatak sa kanyang puso. At ngayon, nakita niya ulit si Lola Pacing, hindi na nag-aalok ng lugaw, kundi nakahiga sa kalsada, walang malay, malapit nang mawala. Tumawag agad si Dr. Mariel ng ambulansya, pero alam niyang matagal pa bago dumating. Kaya naman, nag-decide siyang dalhin na si Lola Pacing gamit ang kanyang kotse. Tinulungan siya ng ilang tao na buhatin si Lola at inilagay sa backseat. Pagkatapos, nagmaneho siya ng mabilis papunta sa PGH. Nang makarating sila, dinala agad si Lola Pacing sa emergency room. Sinuri siya ng mga doktor at nurse. Ang diagnosis ay malinaw, severe anemia at mataas na blood pressure. Ang katawan niya ay wala ng dugo at ang puso ay halos sumuko na. Kung nagpatuloy siya sa pagbibisikleta noong araw na iyon, maaari siyang inatake sa kalsada at mamatay. Nagstay si Dr. Mariel sa tabi ni Lola Pacing. Hinawakan niya ang kamay niya at doon, sa gitna ng emergency room, nanalangin siya. Panginoon, salamat po sa Lola na ito. Noon, tinulungan niya ako. Ngayon, tulungan ninyo po ako na tulungan siya. At sa panalangin iyon, naramdaman niya ang kapayapaan. Ilang oras pagkatapos, gumising si Lola Pacing. Nakita niyang nasa ospital siya, may nakakabit na IV at sa tabi niya ay isang babae na naka-white coat. Lola, ako po si Dr. Mariel. Naalala ninyo po ba ako? Tumingin si Lola Pacing at unti-unting bumalik ang alaala. Ikaw yung estudyanteng laging walang pera, ngumiti si Dr. Mariel. Opo, ako po yon. Salamat po sa inyo, Lola. Noong intern ako, madalas ninyo akong bibigyan ng libreng lugaw. Hindi ko po iyon nakalimutan at ngayon gusto ko pong tumulong sa inyo. Napaluha si Lola Pacing. Anak, ayos lang ako. Kailangan ko nang umuwi. Ang mga apo ko nag-iintay. Pero umiling si Dr. Mariel. Lola, hindi pa kayo pwedeng umuwi. Kailangan ninyo ng treatment. Ang dugo ninyo ay kulang at ang blood pressure ninyo ay napakataas. Kung hindi kayo magpagamot, baka mas lumala pa. Ipinaliwanag ni Dr. Mariel ang kalagayan. Ang severe anemia ay dahil sa malnutrition. Hindi kumakain ng sapat si Lola Pacing dahil lahat ng pagkain ay binibigay sa mga apo. Ang high blood pressure ay dahil sa stress at pagod. Kailangan niya ng blood transfusion, gamot at rest. Lola, huwag kayong mag-alala sa bayad. Ako na ang bahala. Utang na loob ko po ito sa inyo. Nagsimula ang treatment. Binigyan si Lola Pacing ng blood transfusion at pagkatapos binigyan ng maintenance medication. Sinabihan din siya ng doktor na kailangan niyang magpahinga ng at least 2 linggo. Lola, kailangan ninyong mag-rest. Ang katawan ninyo ay pagod na. Kung ipagpapatuloy ninyo ang pagbibisikleta, baka hindi na kayo umabot sa susunod. Pero ang alala ni Lola Pacing ay hindi sa sarili. Dok, ang mga apo ko, walang mag-aalaga sa kanila, walang magpapakain. Hinawakan ni Dr. Mariel ang kamay niya. Lola, ako na ang bahala. Ako na ang kakausap sa kapitbahay ninyo. Ako na ang magbibigay ng pera para sa pagkain ng mga bata. Huwag kayong mag-alala. At sa tulong na yon, napaluha si Lola Pacing. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pasasalamat. Salamat anak. Salamat talaga.
At sa sandaling iyon, naramdaman niya na ang Diyos ay sumasagot na. Hindi sa paraang inaasahan niya, pero sa paraang perpekto. Pero may isa pang himala na nangyari na hindi alam ni Lola Pasing. Isang estudyanteng nakakita kay Lola na nakaluhod sa kalsada. Ang estudyanteng lumapit at nag-alok ng tulong, pero umalis na agad nang dumating ang ambulansya. Ay nag-post sa social media. Nag-share siya ng litrato ni Lola Pasing na nakaluhod at ng bisikleta na luma. Ang caption ay simple lang. May nakita akong lola na nakaluhod sa kalsada. Hindi ko alam kung ano ang nangyari, pero sana ay okay siya. Kung may nakakakilala, please let her know na maraming tao ang nag-aalala. Kumalat ang post. Sa loob lamang ng ilang araw, umabot ito ng daang libong views at libo-libong shares. Maraming tao ang nag-comment, sino ba si Lola? Saan siya nakatira? Paano natin siya matutulungan? Ang kwento ng Lola sa lumang bisikleta ay naging viral at maraming tao ang gustong tumulong. May nag-donate para sa renta, may nagbigay ng pera para sa gamot, may nag-alok na magbayad ng hospital bills, may nag-volunteer na mag-alaga ng mga apo habang nasa ospital si Lola. Ang simpleng post ay naging kilusan, isang community na nagkaisa para tulungan ang isang lola na walang kakilala, pero may mabuting puso. Nang malaman ni Dr. Mariel ang tungkol sa viral post, tinawagan niya ang estudyante at nag-coordinate. Nag-organize sila ng fundraising campaign at sa loob ng isang linggo, naipon nila ang mahigit 50,000 piso. Ang pera na iyon ay sapat na para sa renta ng isang taon, para sa medical expenses at para sa pag-aaral ng mga bata. Pero hindi pera ang pinakamalaking tulong. Isang lokal na simbahan, ang Tondo Community Church, ang nakakita ng kwento at nag-alok ng trabaho kay Lola Pasing sa kanilang community feeding program. Lola, gusto po naming mag-alok ng trabaho sa inyo. Hindi na kayo kailangang magbisikleta sa delikadong kalsada. Dito po kayo sa church, tutulong kayo sa pagluluto para sa feeding program. May regular na sweldo, 10,000 bawat buwan, may access sa check-up, may dignidad at respeto. Napaluha si Lola Pasing nang marinig ang alok. Totoo po ba ito? Tumango ang pastor. Opo, totoo. Nakita po namin ang video ninyo at nag-inspire kami. Ang edad ninyo ay 73, pero ang puso ninyo ay mas bata pa sa lahat. Gusto po naming maging parte kayo ng ministry namin. At sa alok na yon, naramdaman ni Lola Pasing na ang lahat ng pagdurusa, lahat ng luha, lahat ng pagod ay may kapalit. Hindi dahil deserve niya, kundi dahil sa biyaya ng Diyos. Ngunit bago pa man tuluyang maging perpekto ang lahat, may isang mas malaking balita na dumating. Habang nasa ospital pa si Lola Pasing, may tumawag sa telepono ni Dr. Mariel. Ang caller ay mula sa Department of Social Welfare and Development, DSWD. Good afternoon po. Hinahanap po namin si Lola Esperanza Villanueva. May importante po kaming balita tungkol sa kanyang mga apo. Kinabahan si Dr. Mariel. Ano po ang nangyari? Ang social worker ay nagsalita. May nag-file po ng complaint na ang mga bata ay neglected at hindi maayos na naaalagaan. May nag-report na palaging mag-isa lang ang mga bata sa bahay at walang maayos na pag-aalaga. Kailangan po namin na i-assess ang situation at kung hindi maayos, posibleng kunin ng DSWD ang mga bata para ilagay sa foster care. Napatigil si Dr. Mariel. Alam niyang hindi totoo ang report. Alam niyang si Lola Pasing ay gumagawa ng lahat para sa mga bata. Pero alam din niyang ang proseso ng DSWD ay mahigpit at kapag may nag-file na ng complaint, mahirap na pigilan. Sino po ang nag-file ng complaint? Tanong niya. Hindi po namin pwedeng sabihin, confidential po. Nang malaman ni Lola Pasing ang balita, halos hindi siya makahinga. Ano, kukunin nila ang mga apo ko? Ang takot ay bumalik, ang takot na pinakaayaw niyang maramdaman. Ang takot na mawawala ang mga bata, ang huling natitirang bahagi ng kanyang anak na si Maria. Hindi pwede.
Hindi ko sila pwedeng bitawan. Nag-usap sila ni Dr. Mariel tungkol sa gagawin. Nag-decide silang makipag-coordinate sa DSWD at ipakita na si Lola Pacing ay capable na mag-alaga. May trabaho na siya, may medical assistance na, may suporta ang komunidad. Lola, ipaglalaban natin ito. Hindi natin sila pababayaang kunin. Kinabukasan, dumating ang social worker sa bahay ni Lola Pacing. Nag-inspect sila ng bahay, nag-interview sa mga kapitbahay at nag-assess ng kalagayan ng mga bata. Ang mga kapitbahay ay nagsalita para kay Lola Pacing. Mahal na mahal niya ang mga bata. Ginagawa niya ang lahat para sa kanila. Ang mga bata naman ay umiiyak at nagsabi, "Ayaw po namin umalis kay Lola. Mahal namin siya." Pero ang social worker ay may concern pa rin. Mrs. Villanueva, ang edad ninyo ay 73 na. Ang kalusugan ninyo ay mahina. Paano ninyo maaalagaan ang mga bata? At sa tanong na iyon, hindi alam ni Lola Pacing kung ano ang sasabihin. Dahil totoo, matanda na siya. Mahina na ang katawan. Pero mahal niya ang mga bata. At iyon lang ang alam niya. Sa gitna ng assessment, dumating si Pastor Joel mula sa Tondo Community Church kasama ang ilang members. Good afternoon po. Ako po si Pastor Joel. Narito po kami para suportahan si Lola Pacing at ang kanyang mga apo. Nagtaka ang social worker. Kayo po ay sino? Ipinaliwanag ni Pastor Joel ang lahat. Kami po ay mula sa simbahan. Nakita po namin ang kwento ni Lola Pacing at nag-decide po kaming tumulong. Nag-alok po kami sa kanya ng trabaho sa aming feeding program at nag-commit din po kami na susuportahan ang kanyang pamilya. May regular na income na siya, may medical assistance at mayroon din kaming scholarship program para sa mga bata. Nagpakita si Pastor Joel ng documents, ang job offer, ang medical certificate mula sa ospital, ang scholarship program at ang testimonies mula sa members ng simbahan na nag-commit na tumulong. Social worker, hindi po mag-isa si Lola Pacing. Mayroon po siyang buong komunidad na sumusuporta sa kanya. Hindi po siya negligent parent, siya po ay bayani na gumagawa ng lahat para sa mga apo niya. Ang social worker ay nabagbag. Nakita niya ang sincerity ng lahat. Nakita niya ang pagmamahal ni Lola Pacing sa mga bata. At nakita niya na may community support na. Mrs. Villanueva, makikita ko naman po na mahal ninyo ang mga bata. At makikita ko rin po na may suporta kayo ngayon. Pero kailangan ko pa ring i-report ito sa aming supervisor para sa final decision. Ilang araw ang lumipas at tumating ang final decision. Ang DSWD ay nag-decide na hindi na kukunin ng mga bata basta tutuparin ni Lola Pacing ang mga kondisyon. Regular check-up sa health center, regular attendance sa parenting seminar, at regular monitoring ng social worker. Mrs. Villanueva, binibigyan po namin kayo ng pagkakataon. Huwag po ninyo itong sayangin. Napaluha si Lola Pacing. Salamat po talaga. Hindi ko po kayo bibiguin. At sa desisyon na iyon, naramdaman niyang ang Diyos ay nanalo. Hindi dahil perfect ang lahat, kundi dahil binigyan siya ng second chance. Pero may isa pang sorpresa. Isang linggo pagkatapos, may dumating na tawag mula sa embassy ng Middle East. Ang caller ay nagsabing nahanap nila si Ramon, ang ama ng mga bata. Ma'am, nakausap po namin si Mr. Ramon Reyes. Nabalitaan po niya ang nangyari sa pamilya at nag-decide po siyang umuwi na. Nag-process na po siya ng papers niya at sa loob ng 2 buwan, uuwi na po siya. Hindi makapaniwala si Lola Pacing. Uuwi siya, babalik siya sa mga anak niya, tumango ang caller. Opo, sinabi po niya na nakita niya ang viral post tungkol sa inyo at nahiya po siya. Naisip niya na siya ang dapat nag-aalaga sa mga bata, hindi kayo. Kaya nag-decide po siyang umuwi at magsimula ulit. At sa balitang yon, naramdaman ni Lola Pacing na ang lahat ng panalangin niya mula noong namatay si Maria hanggang ngayon ay narinig ng Diyos. Hindi agad, ngunit sa tamang oras. Hindi sa paraang inaasahan, pero sa paraang perpekto.
Sa mga sumusunod na buwan, nag-bloom ang buhay ng pamilya ni Lola Paising. Nagsimula siyang magtrabaho sa community feeding program ng simbahan. Ang trabaho ay simple lang. Tumutulong siya sa pagluluto, nagsiserve ng pagkain, at nakikipag-usap sa mga taong dumadating. Hindi na kailangang magbisikleta sa delikadong kalsada. Hindi na kailangang magtinda sa init ng araw. May dignidad na. May respeto na, ang kanyang kalusugan ay patuloy na bumubuti. Regular na siyang umiinom ng maintenance medication at tuwing buwan may check-up siya sa health center na partner ng simbahan. Ang doktor ay nagsabi na stable na ang blood pressure niya at ang anemia ay gumaling na. Lola, maganda ang progress ninyo. Continue lang kayo sa gamot at sa healthy lifestyle. Ang mga apo niya ay nag-aaral pa rin. Dahil sa scholarship program ng simbahan, may full support na sila. Tuition, uniforms, school supplies at baon. Ang grades nila ay tumaas at ang teacher ay nagsabi na sina JP at Angel ay mga masipag na bata. Mrs. Villanueva, proud na proud po kami sa mga apo ninyo. Sila po ay example sa klase. Ang kanilang bahay ay naayos na rin. Maraming volunteers mula sa simbahan at sa komunidad ang tumulong sa pag-renovate. Pinalitan ang bubong, pinagawa ang sahig at nag-install ng basic furniture. Hindi malaki pero ligtas na, hindi na bumabaha, hindi na tumatagos ang ulan. Salamat Panginoon, paulit-ulit na sabi ni Lola Paising. Salamat po talaga. Dumating din si Ramon mula sa Middle East. Nang makita niya ang mga anak, tumakbo siya at niyakap silang dalawa. Tatay! Tatay! Sigaw ng mga bata. Yumakap din si Ramon, umiiyak. Pasensya na mga anak, pasensya talaga. Lumapit si Lola Pasing at hinawakan ang balikat ni Ramon. Anak, narito ka na. Iyon ang mahalaga. Nag-usap sila tungkol sa plano. Nag-decide si Ramon na manatili na sa Pilipinas at maghanap ng trabaho dito. Lola, ayaw ko nang umalis. Gusto kong maging tunay na ama sa mga bata. At dahil sa connections ng simbahan, nakahanap siya ng trabaho bilang construction worker sa isang malaking proyekto. Hindi malaki ang sweldo, pero stable at legal. Ang pamilya ay muling naging buo. Si Lola Paising, si Ramon, sina JP at Angel, nakatira na silang lahat sa isang bahay. Tuwing gabi, sabay silang kumakain at nag-uusap. Ang bonding na iyon ay priceless, mas mahalaga pa kaysa sa pera. Isang gabi habang kumakain sila, sinabi ni JP, Lola, salamat po sa lahat. Kung hindi po kayo, wala na po kami ngayon. Ngumiti si Lola Pasing at hinawakan ang kamay ng apo. Apo, hindi ako ang dapat pasalamatan. Ang Diyos, siya ang nagbigay ng lakas sa akin. Siya ang nag-send ng mga taong tumulong. Siya ang dahilan kung bakit nandito pa tayo. Sa mga sumusunod na buwan, hindi lang pansarili ang naging layunin ni Lola Paising. Nakita niya na maraming matatanda sa komunidad ang nangangailangan din ng tulong. Kaya naman, nag-volunteer siya sa simbahan bilang coordinator ng Seniors Ministry, isang programa para sa mga senior citizens na walang pensyon at walang pamilyang nag-aalaga. Tuwing Biyernes ng hapon, nagtitipon sila sa simbahan. May libreng check-up, libreng gamot at libreng snacks. Nag-uusap sila tungkol sa buhay, nananalangin para sa isa't isa at nagtutulungan sa mga problema. Si Lola Paising ay hindi nag-preach, ngunit nag-facilitate. At dahil sa kanyang mabait na approach, maraming seniors ang bumubukas ng puso. Isang araw may lumapit kay Lola Paising, isang matandang lalaki na nagngangalang Lolo Pedro, 80 taong gulang. Umiiyak siya at nagsabi, Lola Pasing, wala na po akong gana sa buhay. Mag-isa na lang po ako. Lahat ng anak ko ay nasa abroad at walang nag-aalaga sa akin. Hinawakan ni Lola Pasing ang kamay niya. Lolo Pedro, nandito kami. Hindi ka mag-isa. Ang simbahan na ito ay pamilya mo na. At dahil sa programa, maraming seniors ang nakahanap ng pag-asa. Maraming nakahanap ng bagong pamilya. Maraming nakahanap ng dahilan para magpatuloy. Lola Pasing, salamat po sa inyo, sabi ng isa. Dahil sa inyo, hindi na ako nag-iisa.
Ang lumang bisikleta ni Lola Pacing ay na-donate na sa simbahan. Hindi na niya kailangan, pero ang simbahan ay nag-decide na i-display ito sa entrance bilang simbol ng pananampalataya at pagtitiyaga. May plaque na nakalagay, ang bisikleta ni Lola Pacing, simbol ng pag-asa at pagtitiwala sa Diyos. Maraming tao ang dumadaan at tumitingin sa bisikleta. Nababasa nila ang kwento at nai-inspire. Kung si Lola Pacing ay hindi sumuko, bakit ako susuko? Sabi ng isa. At sa simbol na yon, ang kwento ni Lola Pacing ay naging inspirasyon para sa marami. Ang kwento ni Lola Esperanza, Lola Pacing Villanueva ay hindi tungkol sa biglang yaman o instant na milagro. Ito ay tungkol sa isang lola na muntik ng sumuko. Sa isang araw na nakahiga siya sa kalsada, walang malay, malapit ng mawala. Tungkol sa isang minuto na muntik ng maging katapusan, pero naging simula ng pagbabago. At tungkol sa katotohanan na minsan, isang minuto ka na lang bago sumuko, at isang minuto na lang din bago kumilos ang Diyos. Hindi ito kwento lamang ng isang lola na nagbibisikleta upang mabuhay. Ito ay kwento ng isang babaeng muntik nang bumitaw at natuklasang hindi pa pala bumibitaw ang Diyos sa kanyang buhay. Kahit gaano man kahirap, kahit gaano man kadilim, ang Diyos ay nandoon, tahimik, tapat at naghihintay sa tamang oras para gumalaw. Kung nakarating ka hanggang dito, hindi ito nagkataon lamang. Inilapit ka ng Diyos sa kwentong ito dahil kailangan mo itong marinig. Ngayon, may hihilingin ako sa iyo. Mag-subscribe ka sa channel upang patuloy kang makatanggap ng mga kwentong nagpapalakas ng kaluluwa. At sa mga komento, isulat mo kung taga saan ka at ibahagi mo. Ano ang iniwan ng patotoong ito sa iyong puso? Mayroon ka bang dinadala ngayong na nais mong ipagkatiwala sa Diyos? Ibahagi mo ang iyong panalangin, sakit o pasasalamat. Dito, tayo ay isang pamilya at mahalaga ang iyong kwento.